Nakarating na ba kayo sa Iloilo o hindi pa? Sa mga hindi pa nakarating, tara, papatikimin ko kayo. Hindi pala. Hindi nyo pala matitikman. Dahil nag-iinulan nga, naisipan ko magluto ng pansit molo. Bumili nga lang ako ng 2 chicken breast and then 1/4 na hipon at saka 1/4 na giniling. Pinakuluan ko nga muna yung manok ng 20 minutes. Habang nagpapakulo nga ako ng manok, ito, niready ko na yung giniling at hipon. Tapos nilagyan ko na siya ng MSG, paminta, asin, at saka 2 pirasong gently ng manok. At hinalo-halo ko na, pero may nakalimutan pala akong ilagay, yung sibuyas at yung harina. At pagkatapos ko ang ilagay yung sibuyas at yung harina, malamang hahaluin, ano ba? Parang hindi ka naman nag-iisip ng mali. At bumili nga lang pala ako ng isang balot ng modo wrapper or siomai wrapper. Ayan, at sisimulan ko nang pahirapan yung aking sarili dahil nakailang ulit ako dito para ma-perfect ko yung paglalagay ng karne doon sa modo wrapper. Gusto kasi yung maganda yung tignan. Parang kaya naman kainin, di ba? At saka maganda sa mata. Pero dapat basic lang to kasi parang siomai lang to. Maarte ako. Gusto ko nahihirapan talaga ako dahil the more na nahihirapan ako, the more na masarap yung niluluto ko. Tsare. Ganun ka rin ba? Come on, tell us! O diba, sa bandang huli ko pa siya na perfect. Diba, ang ganda niya tignan. At bago ko nga simulan lutuin yung pansit molo natin, nag-fried muna ako ng garlic para pang-toppings natin mamaya. Ayan, at yung manggi na siya at crispy, pwede na to. Ginamit ko nga rin yung mantika na pagpituhan ko ng bawang kanina. Pwede na yan. Then, simulan ko na rin mag-isa ng bawang at sibuyas. At ginasa ko na pala yung chicken breast na pinakuluan ko kanina at hinimay-himay ko na rin to. At para magkalasa na, nilagyan ko na siya ng paminta, magic syrup at saka patis. After 5 minutes nga, inilagay ko na rin yung pinagpakuluan ng manok at saka yung ulo ng hipon. Para all together na yung lasa niya. Imagine mo may manok, may giniling na baboy, hindi may hipon. Ano na lasa niyan? Tsaring. Ayan, kumulo na. Pero siya, may papakita ko muna sa inyo yung perfect kong nagawa. Ayan, ang gaganda din po. Bago ko nga ilagay yung mga nagawa kong molo boss, tinimplahan ko muna ulit yung sabaw. Nilagyan ko ng asin, paminta, at saka ng chicken broth cube. Anong gagawin pagkatapos? Malamang, haluin mo. Ano naman, Diyos ko, kamayin mo. Malaman mo yung init. Tsaring. Ito pala yung pansit molo na galing pang Iloilo. Pasalubong sa akin doon ang ka-office mate ko. So ayun na nga, sa isa ko nang nilagay yung mga nagawa kong molo balls. Hindi siya pwedeng isabay-sabay at baka magdikit-dikit eh. Actually, inilagay ko na rin pala yung ibang ginawa ko na hindi masyadong perfect. After ko nga mailagay lahat, tandahan ko lang itong hinahalo para maghiwalay sila at di magdikit-dikit. After nga yan, papakuluin ko lang to at ilalagay ko na rin yung pansit molo na ilang buwan na nakatago. Mabuti lang at walang nakalagay na expiration. For sure naman siguro hindi naman ito na-expired, no? Pero malalaman natin later yan kapag nagbubulaan na yung mga bibig namin. Di alam natin, expired nga siya. Tsareng! At ang medyo lumambot na nga ang pansit molo, inilagay ko na yung toasted garlic kanina na ginawa ko at onion spring. Una ko natikman yung pansit molo, inong bata pa ako. Siguro mga 7 years old ako nun sa probinsya. Ilang taon na ako ngayon. Ngayon ko lang siya ulit matitikman. At luto ko pa, diba? Oh, tunog pa lang yan. Mukha nang masarap. Paano pa kaya pag natikman yun na? Ako, tsareng! So tara, panyaga na ta.